po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Ito ang programang Walang Iwanan. Ito ang palabas na laging nagtutulungan. Kaya kung may problema kayo, tara, pag-usapan natin ang todo. Tandaan, pag may issue, huwag nang palakihin, ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod, the ever-dependable Alex Calleja. Pagdating sa mga opinyon, sila ay ever reliable. It's our Sausawera Diesel Studio. Pagdating sa pag-awat, they are fast but never furious. It's our marring referee na sina Marife 1 at Marife 2. Pagdating sa emergency, call the medic very quick. Kaway naman dyan, our medical personnel from Medic 1. At pagdating sa words of wisdom na hindi matatawaran, we have the beautiful Attorney Lorna Kapunan. The debonair Dr. Love Brother June Banag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating terrific trio. Tagapayo! Hindi papahawat mamagitan sa ating mga bisita. Heto na ang ever-loving Queen Mother, Mama Sexiness, Mama Carla Estrada! Good morning! Hello, hello! Magandang umaga, Trio Tagapayo. Good morning sa lahat ng nakatutok sa atin ngayon. Yes, mga sausawero at sausawera. Yes! Okay, naku, eto ha, medyo makaluma ang ating, kasi mga lolo't lola to Ay, eh. nako, walang awa yan. Negosyanteng lola, nag-iba ang timpla ng mood niya. Why? Dahil ang business niyang coffee vendo, piniperwisyo. Oh, kape sa umaga yan. Importante yan. Kaya ang kanyang ganti, something mapanghi. Ay, nako. Humanda na because we are about to serve coffee, tea, or ihi. Nako. Ew! Jackie. Ew. Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Hoy, Wilito, team, ang tanda-tanda ko na. Gaya niyo pa akong lokohin na ganito. Alam niyo naman yan lang pinagkakitaan ko. Tapos ngayon, gaya niyo pa akong ano yun sa mga tao dyan na niloloko niyo ako. Ngayon, hindi ko kayo mahagilap. Kailangan maghanap na sa face-to-face ngayon. Kasama natin ngayong umaga ay si Nanay or Lola Beth. Ikwento niyo po sa amin kung anong ginagawang perwisyo sa coffee vendo niyo. Ma'am, ang ginagawa po nila pagka madaling araw po, meron po silang hinuhulog na na 5 piso, tapos bukuha sila ng na kape. Pag tumunog na po, makakakuha na po sila ng kape. Kaya kung sabi ko, bakit pagdating ng umaga, marami ako nakikitang cup na nababawas na. Hindi pa ako kumikibo sa kanila kasi hindi ko pa alam kung sino po talaga. Okay, coffee vendo Opo, na opo. negosyo Opo. ninyo. So, ibig mong sabihin, hinuhulog yung, kunwari, yung piso. 5 piso po, ma'am. 5 piso, Opo. pero Pag tumunog na po, click. Tapos may lalabas na pong cup, tsaka yung kape. Tsaka na nila kukunin na mo yung 5 piso. Tapos makakakuha na po sila ng So, yung high 5 school. piso nakatali. Opo. So, ngayon tingnan nga natin kung paano nga ba yan ginagawa. Let's watch this.
Ganito po yung ginagawa daw nila. Hinuhulog daw po nila to. Pagka daw tumunog na po at may lumabas na po na kape, kukunin po nila, tsaka nila hahatakin ulit ng ganito. Ganyan, hahatakin nila ganyan. Tapos, pag nakakuha po sila ulit ng kape, lalagay naman po ulit nila, tama makakuha sila ng kape. Yan, pag tumunog na po, tok. Tapos, ganyan tumunog, kukunin na po nila kape, kukunin na po nila ulit ng 5 piso. Ganyan. So ang sinasabi nyo, Nanay Beth, ay every time kulang na yung mga kape, pero yung Nauubos. kita, wala. Wala po, nauubos. Ngayon- So tukoy mo ba kung sino ang gumagawa nito sa Opo, inyo? kasi po meron po nagsabi sa akin na si Willie to, tsaka si Tim po ang gumagawa noon. Ngayon sabi ko gano'n, makita ko lang kayo kung ganyan talagang ibabarangay ko kayo o face to face ko kayo, pero hindi ko po ginawa. Kasi magkakapit bahay lang po kami eh. Nagawa nyo po, nandito po tayo ngayon sa face Opo, to face to face po. Hindi sa barangay po, sa face to Hindi, face po. oo, lang sa po. barangay Opo, panaginip na ay eh. hindi mo Hindi na po, ginawa. Okay, pero ano ho ang tungkol dito sa ihi? Eh kasi po, magbabasketball po sila. Pag lumalabas po ako, sabi nila, gurang. Ano po nila ako sinasabi nila, ang ginagawa ko kasi maalikabok, dahil isawa ko hindi mo pwede. Binuhos ako po ng tubig yung court. Pero hindi siya tubig. May ihi po siya. May Okay, konto. Opo. Bakit nyo ginawa yun, Eh Nanay kasi Beth? po lagi po nila akong binubuli. lagi Oo, po nila akong binubuli ka inaano, nila. opo. Oo. Okay, so, ang hirap, no? Paano nga ba gaganti ang isang may edad sa... Opo. Pero, ngayon pa lang ay sinasabi na natin na hindi naman ho din tama, no? Yun nga po. Pero, doon po ako nagkamali, ma'am. okay. Siya ang isa sa suspect na kasing pait ng black coffee ang idinulot kay Nanay Beth. Tim, pasok. Alam mo yata. Ngayon magharap tayo ngayon dito. Nay, ano yung inaano ko sa'yo na sinasabi mong coffee vendor mo, Nay? Oo. Wala. O nga po, ginawa po namin yung po isang beses, inaamin ko po. Dahil na ano lang po kami sa gumawa po nung una, Nay. Ginaya lang po namin yung kaya ginawa po namin na mag-ano po ng 5 piso sa kapihan yung lulugulog po, Nay. Pero ano po ginagawa yun, Nay? Maglalaro po kami ng basketball, Nay. Lagi mo po kami tatapunan ng ihi, tapos sasabihin mo, binubuli ka namin na Oh, totoo gurang-gurang. naman po. Totoo Nay, naman wala ang kami ginagawa ginaganon, niyo. Nay. Gurang, di Wala ba? po kami sinasabing ganun sa'yo, Nay. Narinig ko sa inyo lahat ng mga kaibigan mo. Sinungaling kayo, Nay. Wala Hindi ako kami sinungaling. sinasabi, Nay. Matanda ko tapos sinungaling Magbabalik sa'yo. ang... Tim, hindi na kita tinanong kasi sinabi mo na rin ng dire-diretso na isang beses nyo ginawa yung pagnakaw ng kape. Lalagay yung 5 piso, tatanggalin, ganon. Opo. Nagawa nyo. Bakit nyo ginagawa yun? Yung ano po kasi po, Ma'am Carla, ginawa po namin isang beses lang po yun nung madaling araw. Po, inamin po namin yun na ginawa po talaga namin. Bakit? Ano lang po kasi wala po kaming pera po talaga nun eh. Wala kayong pera nun, gusto nyo magkape? Hindi, kaya po namin ginawa yun kasi may nahuli po kami na hindi po doon na mga dayo lang po na gaganong-ganon po. Kaya ayun po kami po na napagaya rin po. Ginawa nyo yun nung gabi na yon dahil ginaya nyo. Opo. Ginaya nyo yung may mga gumagawa ng Opo. ganon. So, ang sinasabi nyo, hindi kayo talaga yung suki Hindi po na talaga. Isang beses lang po namin ginawa Isang yun. beses nyo lang. Pero kawawa naman si Nanay Beth. Bakit naman kasi, Matanda na kami, Magkano ba ang- nyo pa kami. magkano ba ang ano nyo, Nanay Beth, ang tubo nyo per cup? Ano po namin, pag ano po kami ng 10, meron na po kami doon 50 pesos, ganyan, para at least po meron po pangkain po namin. Magkano yung mag-asawa. puhunan nyo doon? Hindi ko po masabi kasi ano lang po sa amin yun, parang commission lang po kami, consignment lang po yun eh. Ilang araw na bang ganon? Buwan na ba itong ganito? Linggo na po kasi po nasira po, hindi po namin kayang pagawa eh. Yun na lang po, ang ginagawa ko na lang po kayo, nag-uukay-ukay na lang po ako para may pagkain po kaming mag-asawa. At least masipag ka pa rin, Nanay Opo. Beth, diba? Okay, kayo, Tim, nakita nyo naman ang pinagdadaanan ng mga matatanda. Hindi ko sinasabi na tama ang pagbuhos ng ihi tuwing kayo ay naglalaro ng basketball. Pero mali yun. Bakit nyo ginagawang ganon, nakita nyo? At saka bakit ginagaya nyo yung mali? Hindi, isang beses lang naman po namin ginawa. Hindi kasi pwedeng isang beses, 2 beses. Ngayon, kayo yung nahuli. Hindi na po namin ginawa yun kasi alam po namin na mali po yung ginagawa po namin eh. Ay.
Effort yun ha. Effort yung ginawa nyo. Hindi yun parang, kasi gagawa ka ng sinulit. Hindi mo magagawa one time yun minsan. May practice yun eh. Oo. Ginawa nyo ba ito dahil na bubwisit kayo dahil binubuhusan kayo ng ihi or naunang gawin nyo ang pagkuha ng kape? Di po kasi kaya po namin ginawa yun kasi lagi niya po kami pinagbibintangan na yung vendor niya daw po na inaano daw po namin. So ginawa nyo na lang para maging totoo yung Opo. bintang. Opo. Okay. Kuya Alex, itanong mo na ang first question mo sa mga sausawero at sausawera. Ang galing. Ang galing na Tim. Ang husay. Pinagbibintangan mo ako, pwes, gagawin ko. At maraming salamat, Mama Carla. Ito na ang question. Deserve ba ni Tim na buhusan ni Lola Beth ng ihi? A. Dapat lang para magtanda dahil wala siyang galang sa matanda. B. Hindi naman. May iba pang tamang paraan para magdisiplina. Boto na, mga sausawero at sausawera. Deserve ba? Deserve. Yan. Nako, close game. Eto na. Mga, ayan, nako, lumamang po ng malaki-laki ang hindi naman may iba pang tamang paraan para magdisiplina. Yan po ang nanalo sa ating butuan. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Kasing init din ng kape ang galit niya kay Tim dahil nga pinagmumura siya nito. Erwin, pasok. Ayusin pagbibintang mo. Hindi. Ayusin mo. Sabi mo, abangan nyo kami. Di ba? Sabi mo? May sabi ako. Binta ka namin. Ayos. Huwag ka man bibintang basta-basta. Maayos ka. Ayos ka. Wait lang. Okay, bakit ka pinagmumura ni Tim? Bago mo sagutin yan, Erwin, magbabalik ang... Face to face. Bakit ka pinagmumura ni Tim, Erwin? Yung tanong ko sa'yo. Kasi kaya pinagmumura ako niyan, ma'am. Yung time na sabi ko na pinagbintangan ko sila na ninakaw nila yung bike ko. Tapos doon na pinagmumura ng mga yan. Alam ko wala akong pruweba na kayo nagnakaw. Huwag kang bibintang na ako yung bike mo. Teka, sino nagsabing, sino ninakawan ng bike? Kanino yung bike? Sa akin po, ma'am. Sa akin. Sa'yo, Opo, ma'am. nawala. Opo. So, ang sinasabi mo, ang nagnakaw sila ni Tim. Opo. Okay, so, may preba ka ba? Actually po, wala po akong pruweba noon. Okay. Pero nung gabi po, nung galing po ako sa trabaho, umuwi ako tapos nandun po sila sa court. Eh, yung bahay po namin malapit pa sa court. Kaya yung umuwi ako, yung bike ko tinabi ko sa may tabi ng pinto po namin. Tapos nung natulog po ako ng mga 3 minuto po, 3 minuto lang. Saglit lang. Parang kape din yun ah. Sige, tuloy. Ganun talaga no? Oy, ganun? Umiglip lang po ako saglit nun. Tapos paglabas ko po, wala na po yung bike ko. Tapos wala na rin po sila sa court po. Kaya yun po yung theory ko. Tim, ano ang totoo? Ano nangyari? Ma'am Carla, kasi nagkataon po talaga yun, ma'am eh. Naglalaro po kami ng basketball. Tapos may mga dumayo po doon sa may court namin. Bali, kinalaban po namin ng kaibigan ko. 3 po kami. Ngayon, mga adik po yung nakalaro po namin. Tapos nauna po kami umuwi. Ngayon, kami po yung nakita niya doon na actual niya na kami po yung naglalaro doon. Umuwi na po kami ng diretso po. Tapos, nung nawala po yung bike niya, nagkasakto po na dumaan kami na po kagad pinagbintangan. Pero wala po talaga kami hilig sa bike na po kasi may sarili po kami motor. Kalokohan mo. Okay, pero Huwag kang ganyan. Sos, kalokohan mo. Kasi sinungaling ka eh. ikaw, Tim, hindi mo ba alam kung sino yung kumuha ng bike? Kasi nandoon ka eh. Hindi po namin kilala po yung mga yun kasi dumayo lang po sa amin tapos niyaya po kami mag-basketball na pustahan po, 100 po isang tao. Ngayon, nung natapos po yung laro namin mga bandang hapon po, umuwi na po kami ng kaibigan ko para po sa bahay namin. Tapos ito daw po na yung sasabi niya po na bike na wala po kami. Siya pa sinungaling mo, huwag kang ganyan. Napusta yung bike? Bagay ko sa bike mo bulok-bulok na eh. Kinakala dapat yun. Dapat binibenta
benta na yun talaga. Wala nang buyer, Dapat lang nahirapan. yun. Okay, pero ikaw rin ba, Erwin, daw ang nagsumbong kay Lola Beth tungkol sa kape? Ikaw yung nakakita. Opo. Sila po yun. Teka, nagtataka ako, yung vendo mo, Nanay Beth, ang tagal nang may... isang linggo nang ninanakawan? Hindi po, yung pagnakaw po nila, mga 2 araw po, bakit ayaw nung umano ng ano, yung ayaw na magbibigay ng 5 piso. Ngayon, wala na pong, yung lumalabas. Wala nang laman, pero Wala na kulang po. yung kape. Opo, wala na po, tsaka yung 5 pisong huhulog po nila, Mama Carla, hindi na may uhulog kasi parang meron naman nakaparado eh. Kaya ngayon po, sira po ngayon yun eh. Hindi na po namin magamit. Okay, so yun ba talagang masisira pagka ginagawa ng ganun? Ang hirap ngayon na ibalik yung tiwala sa'yo sa pag-uusap natin kasi may ginawa kayong ganun, no? Katulad yung bike, pag-iisipan ka talaga ni Erwin kasi nakita niya kayong gumagawa ng pagnanakaw. Kasi pagnanakaw yun wala naman yun sukat kung maliit o malaki. Isa lang ang tawag doon, pagnanakaw, no? Hindi, salot kayo sa lugar natin. Paano lagi salot, Nay? Talaga naman kung hindi nyo ba ginawa Porkit nahulihan nyo kami na gano'n, Nay. Nasira kami na kagad isang Talaga. beses. At pagkuha natin, Ano 2 ko, araw, wala na. Salamat ka, matanda ka na. Talaga! Hindi naman masisira yun kung hindi ko ginagawa eh. Kausapin muna natin ang isa sa ating trio tagapayo, no? Kay si Doktora Camille. Thank you, Mama Carls. May mga pagkakataon kasi na kahit alam natin na mali ang ginagawa natin, pero innate yung tinatawag nating traits. Kasi merong pagkakataon, una, ano ba yung behavior na isang tao? Una, action, di ba? Yung action na ginagawa. So itong action na to, pwedeng maging behavior. At pag naging behavior ito na yung magiging pag-uugali na isang tao. So pag naging ganun ang pagkakataon, makikita nyo, kahit alam niya na mali yung ginagawa niya, pero naging trait yun, at hindi lang siya isang behavior, magagawa niya gumawa ng mali. Kaya palaging ang mangyayari dito, i-rationalize niya or sasabihin niya, hindi, tama pa rin yung ginagawa ko. Kahit na mali yun. So maraming pagkakataon na pwede mong ayusin ang sarili mo, pero intindihin mo munang maigi. Naiintindihan mo ba na meron ka talagang maling ginagawa? Yun lang po. Maraming salamat, Doktora Camille. Katulad ng kapeng barako, matapang niyang haharapin ang paratang nakasabwat siya ni Tim. Wilito, pasok! Wilito, totoo bang isang beses nyo palang pinagnakawan yung coffee vendo machine? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Ang tanong ko sa'yo kanina, isang beses nyo palang ba talagang ginawa yon? Opo, isang beses lang po talaga yun. Pero Bakit nyo ginawa? Bakit ka sumama? napasama na lang po ako. Bakit? Na ano lang, parang ano po. Magkaibigan kayo? Opo. Matagal na? Opo. Gaano nakatagal? Mga 10 years na po. 10 years na kayo magkaibigan. Eto, Tim, isang beses nyo palang bang ginawang ganyan? Isang beses pa lang po Pero talaga. parang sabi ni Lola Beth, kilala daw kayo sa lugar. Totoo ba, Erwin? Opo. Na may mga Opo. ganyang katarantaduhan. Ano sinasabi ng barangay? Yung sabi niya po nila na nagdakaw daw sila ng cellphone, nakaw daw sila ng mga ano. Wala kami record. Wala kami record sa barangay. Wala akong record, pre. Huwag kang bintang na bintang. May ebidensya ka? Wala ebidensya, wala. Huwag ka basta-basta mag-ano. Kasi sabi mong Okay. namin Ba't nyo binabantaan? Wilito. Bakit nyo binabantaan? Oo. Baka maaga kayong makalaboso, kaya inaayos natin Kami po yung dito. pinagbibintangan niya, Ma'am Carla. Kasi sabi niya po sa amin, ipapakulong daw po kami. Kasi yung mga nawawala daw po niya, kami daw po kagad yung numanakaw ng mga kagamitan niya. Samantalang yung ginagamit niya po na pegmamalaki niyang bike, kalawangin na eh. Usus! Kalawangin na po talaga. Di ba kalawangin na? Bago bili? Kalawangin na? Sinungaling naman yun. Ako pagbibintangan mo ng Sinungaling bike. naman. Baka yung pasok sa'yo yung sniper ko. Ano? Ano yan, Wilito? Motor ako, pre. May motor ako. Ay, may motor ka. Okay. Kaya nakawin ko yung bike mo.
Ang yabang mo motor mo. Sosyal. Tanungin na lang natin, no, kung kayo'y magkaibigan na ng matagal, bakit umabot kayo? Anong pumasok sa isip nyo? Yung totoo, ha? Kasi may mga anak din akong lalaki. Dati rin akong palalaro sa kalye. Laking kalye ako, pero sa probinsya lang sa Tacloban. So, marami tayong alam na sa ganyan-ganyan. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Anong pumasok sa inyong dalawa nung gabing yun? Anong pumasok sa isip nyo? Bakit kailangan yung gawin yun? Yun na nga po, yung ginakita po namin na ginawa po ng isang dayo po, taga Gate 1 po sa baba namin. Nakita po namin yun na yung ginaya po namin, pero alam ko naman po na mali talaga po yung ginawa namin. Mali. Naamin naman po namin yung nagawa po namin Pero yung kasalanan. sinasabi niya po na Oo, kasi... kukuhain yung bike, tas silver. Alam niyo naman gagawin niyo pa. Gawa kwento yung pre. Ayun lang po talaga. Wala akong ebidensya. May ebidensya ka. Record. Hindi, kasi ganito. Cellphone video. Okay, ganito, Wala. Wilito and Tim, ha? Simple lang. May makita kayong may pumatay. May nakita kayong nagnakaw. 'Di ba? Kung maayos kayong mag-isip at kung ano-ano yung baka kasi iba-iba na yung pinag-uusapan yung dalawa, iba na yung trip nyo. Hindi pwede 'yun. 'Di ba? Ang trip-trip minsan bad trip, 'di ba? Okay, Kuya Alex, ang final question sa mga sausawero. Maraming salamat, Mama Carla. Mga sausawero at sausawera, heto na ang ating final question. Ano ang dapat gawing aksyon ng barangay kina Tim at Wilito para madisiplina? A. Bigyan sila ng community service katulad ng pagwawali sa kalsada? O B. Pagmultahin sila ng mataas na halaga? O C. Dapat ikulong ng ilang araw? Boto na! O ano sa tingin nyo ang dapat na gawin kay Tim at Wilito? Maraming sumagot ng ano, bigyan sila ng community service. Ilan taon na ba, Wilito? 19 po. Ha? 19 po. 19, Tim? 21 po. 21. Mamaya malalaman nyo kay attorney yan. Okay. Sino gusto magpaliwanag ng kanilang sagot? Anong pangalan? KD po. KD. Ano ka? Estudyante? Estudyante po. Saan ka nag-aaral? Sa PUP po. Oh, shoutout. Shoutout mo. Shoutout po sa mga taga-PUP dyan. Tama-tama. Puro kabataan dyan, ha? Kabataan dyan. Sakto. Kabataan natin, oh. Ano bang dapat gawin sa mga katulad nila Tim at Wilito na halos sa kaedaran nyo? Sa tingin mo? Pinili ko po talaga yung ipag-community service sila. Kasi feeling ko, yung mga kulungan natin, hindi talaga sila nakakatulong para mapabuti palalo yung tao. Dahil yung kalagayan doon sa mga kulungan na yun, hindi ka aya-aya. At kung magko-community service naman sila, yung maling mga nagawa nila may pupunta natin sa tamang paraan. Ganun. Yan, oh. Community service para magwalis-walis, no? Tama, may tinutumbok sa doon sa mga kulungan kasi nga naman, minsan, baka may makausap pa sila doon na lalo mapariwala sila. Maraming salamat, KD! Yan, back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Ngayon naman, abangan natin ang sasabihin ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, kakausapin natin ngayon ang ating trio tagapayo. Sa pangunguna ni Dr. Love, Brother June Banaag. Thank you, Mama Carla. Short lang ito dahil nalulungkot ako dito sa mga bata. Tim, ilang taon ka na? 21 po. Nag-aaral ka pa? Nag-ano na po, ALS. Nag-ALS po. Kasi nagtatrabaho po ako ALS, okay. Alternative Learning System. Si Wilito, ALS din 19, Opo. nag-aaral. ALS din po. ALS. ALS din. Opo. Anong mga pinagkakaabalahan niyo doon sa inyong area, sa inyong lugar? Parang walang masyado kayong pinagkakaabalahan doon. Wala naman po. The problem here is, alam nyo, kapag gumawa tayo ng masama, napakadaling tandaan ng tao yung masama na ginawa natin at mahirap kalimutan. Kagaya ng sinasabi ni Tim, ginawa nila yan, nagnakaw sila dun sa inyong kapihan. Minsan lang naman,
Pero doon sa minsan na yun, Tim, tatatak yun sa isip ng mga tao sa kapaligiran. At yun ang mahirap alisin, yung stigma nung ginawa natin. Ito yung epekto ng maling desisyon natin. No? Well, bata pa kayo, pwede niyo pang baguhin ang lahat. Natutuwa lang ako sa inyong dalawa ni Wilito dahil yung nawawalang bike nitong si Erwin, kabisado nyo. Ang sabi ni Tim, kalawangin ng tinamaan ng kulog na bike. Ang sabi ni Wilito, kulay silver. Talagang tanda-tanda ang kulay ng bike na yan. Parang may sinasabi sa akin na kakaiba. No? Ayokong humatol, hindi naman ako judge. Ito lang, pag nagkaroon kayo ng pamilya at mga anak, yan ang una niyong gagawin. I-guide ang inyong mga anak para maging mabuti sa mata ng lipunan. Otherwise, kayo ang sisisihin. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman, makakausap natin si Attorney Lorna Kapunan. Alam nyo, hindi, nakikita ko dalawa dito, no? Sa part ni Tim, tsaka ni Wilito. Yung ginagawa nyo na 5 piso na, yun na nga, theft yun. Theft. Pagnanakaw. Kasi, ang pagnanakaw kasi sa batas, depende sa amount. Yung 5 piso na yan, hindi ko alam kung ilang beses yung 5 piso na yan. Pero yung penalty yan, depende sa ilang cups ng kape. Ang penalty rin, depende sa amount ng ninakaw. In your situation, 1 to 30 days. Ngayon, meron tayong bagong batas, some 5 years ago, na yung age of majority. Sino ba ang tinutukoy na may criminal responsibility? Kasi may minors, sinasabi minors eh. Yung minors dati, below 21 years old, minor ka. Ibig sabihin, miski na makonvict ka, na guilty ka, hindi ka pwedeng ipreso. Kasi pag prineso ka, kasama ka sa mga ibang prisoners na tinatawag na hardened criminals. Yung totoong mga kriminal, mas mahahawa kayo. Ngayon, dapat alam ninyo, hindi na 21 years old yan. 18 years old. Kasi ang ginagawa, in fact, merong mga pending bills both sa Senate at saka sa House na gustong babaan pa yan to 15. Ngayon, ang problema, Ma'am Beth, hindi rin naman justified yung ginawa nyo. You cannot correct a wrong without another wrong. Tama? Sa barangay naman, lastly, sa barangay, mag-provide kayo ng healthy activities sa barangay. Kayo mag-organize ng sports. Kasi itong mga batang to, walang nagkakatuwaan lang di ba? Nakawan nga natin si Beth kasi gurang na yun At saka hindi naman tayo, konti lang naman ang ihi nun mga ganyan, no? Mag-organize dapat ang barangay because this is a show na nakikinig ang barangay. Hoy mga barangay chairman, organize kayo. Ngayon, mag-summer, baka uminit ng ulo ng mga bata, walang magawa. Organize kayo ng constructive activity. Organize ng biking. Ay, sorry. Wala na siyang bike. Sorry, naalala ko. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman, pakinggan muli natin si Dr. Camille. Thank you, Mama Carl. Sa social behavior, meron tayong tinatawag na copycat syndrome. Ano yung copycat syndrome? Pag meron silang nakita na ginagawa, tapos ngayon gagayahin nila. Alam niyo, typical yan nung mga 80s or even nung late 70s, usong-uso kasi sa high school nun, nagsha-shoplift.
parang pressured ka, ewan ko lang kung hanggang ngayon nagagawa pa rin ng mga ibang estudyante yan, na nagsha-shoplift ng candy, chocolate, or even yung mga chewing gum sa mga sa mga groceries. Yung social behavior na yan, nakakaapekto sa atin dahil nakakalimutan natin na mali yung ginagawa natin. Dapat nating isipin na pag merong ganitong pagkakataon, alam natin ay mali ito at hindi natin dapat ulitin. So, kung nakikita nyo na mali ang ginagawa nyo, sana umabot tayo sa punto na ayusin natin kung ano ba ang nararapat. Dito, sana maging inspirasyon kayo, Team and Wilito, dahil alam nyo na mali ang ginawa nyo. Maging inspirasyon kayo sa ibang mga kabataan dun sa lugar nyo na hindi namin gagawin ito. Gagawa kami na magsisipag kami magsasabi sa inyo na magiging ehemplo kami. At sana, alam nyo, Aling Beth, mahirap po para sa senior na ang ginagawa natin ay pagtatapon ng ihi, baka humamaya. Ang hirap po na umabot sa punto na talagang sabihin na natin gantihan tayo ng ibang bagay. Mas maigi po, alam nyo, totoo naman po na tayo ay nagiging gurang. Hindi po natin kinakailangan na ikahiya na tayo ay tumatanda. Pero pwede tayong tumanda gracefully and beautifully. Gracefully! Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Ngayon naman, pakinggan natin ang desisyon, ang mga sasabihin ng ating mga bisita, no? Pagkatapos nilang marinig ang trio tagapayo. Pakinggan muna natin si Wilito. Anong gusto mong sabihin sa mga narinig mo, lalo na kay Attorney Lorna? Simula po yung narinig ko na ngayon na pagpayo po sa akin, itatatak ko po sa utak ko. Lahat po. Lahat po ng sinabi sa akin, tatatak ko po sa utak ko. Maraming salamat po. Ano ang realization mo? Ano yung pinaka-tumatak sa'yo ngayon sa sinabi ng ating trio tagapayo? Yung sa gitna Dr. Love? Opo. Oo. Ano sabing Dr. Love? Na ganoon nga po, pag nakita ng ibang mga bata, gagayahin na Tapos, hindi ako naniniwala kasi masasama ugali nyo. Pero sayang naman kung mangmang tayo sa batas. 'Di ba? Mas magandang himas-himas ka na lang ng motor mo kaysa himas-himas ng rehas. simula po ngayon, babaguhin ko na po lahat ng... Kumbaga gusto mo na maging good example sa kabataan. Tama. Okay, Tim. Ano naman ang natutunan mo? Kanino ka mas tumatak talaga sa isip mo? Sila pong tatlo, ma'am. Sa kanilang tatlo. Ano yun? Na-realize ko po na hindi naman po lahat na nagkakamali, hindi na po na Opo. Lahat naman po na nagkakamali, pwedeng magbago eh. Kaya na-realize ko po, ma'am, na simula po ngayon, hindi na po ako gagawa ng katarantaduhan. At yung mga nakakatanda po sa akin, lalo-lalo na po si Nanay Beth, mga kaidara niya po, kailangan na po natin tulungan, hindi po natin pwedeng bastusin. Maraming salamat, Wilito and team. Ate Beth, anong naman ngayon, Nanay Beth pala, ang gusto mong sabihin sa narinig mo dito sa dalawa? Ang gusto ko po sabihin sa kanila, magbago na po sila para hindi naman po sila manggaya ng ibang tao kasi matanda na po ako. Minsan, nagbibigay naman po ako sa kanila. Sana naman, huwag niyan magawin sa akin yung mga binubuli niyo ako, tapos nanakawan niyo ako. Sana magbago na kayo. At ako naman, madali naman akong kausap. Mahirap magpatawad, matanda na ako. Alam niyo naman ng asawa ko, matanda na rin. Kaya pinapatawag ko na kayo, sana gawin niyo na yun. Sinasabi niyo rito na gagawin niyo na yung pagbabago ninyo. Pasensya na kayo kung nabusan ko kayo ng ihi kasi sama ng loob ko po talaga yung daling asawa ko parang hinihikaan na sa ng buhangin. Wala na rin Pasensya pamamaraan po kayo. si Nanay Beth. Gusto man niya kayong i-flying kick dalawa, hindi na rin niya kaya kasi. So yun na lang talaga, 'di ba? I mean, 'di ba? So ayan, maraming salamat sa mga bisita natin ngayong umaga. Ay sana naman maging totoo
ang ating mga naipangako dito ngayong araw na ito. So si Nanay Beth, bibigyan ko na lang ng extra para dun sa vendo-vendo niya. Maraming salamat po, Ma'am Carla. Kuya Alex, Maraming salamat. ano naman ang gusto mong sabihin? Mama Carla, maraming salamat. Ate Beth, ano pong laman ng coffee nyo? Black coffee lang o may, may mga... Marami. Wala po, tsaka yung ano Ito, po. doon ako magpo-focus eh. Nako, kayo, Team Wilito, isipin nyo na lang na marami dumadaan doon na galing sa trabaho, pagod na hanap kape. Di ba? At merong kapeng nagpo-provide si Ate Beth. Nako, huwag kayong tumulad doon sa bendo sa malapit sa amin. Dalawa lang ang choice ng kape. Available at not available. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Sige, bigyan ko na lang ng bike si Erwin. Kasi kayo may mga motor naman tong dalawa. Oo, 'di ba? Para naman si Erwin, ginagamit mo sa trabaho, no? Di ba? Ano mang bagay na alam nating magdadala sa kapahamakan, huwag na nating gawin kahit isang beses lang. Dahil pwede itong magawa ng paulit-ulit hanggang sa maging bad habit. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!